Pero alam niyo ba ang mas masakit? Yung alam niyang walang makain ang kanyang pamilya at sila ay nakakain ng masasarap, nakakatulong dahil ginawa niya lahat. Ginawa niya lahat para sa kanyang pamilya. Gamitan lang talaga. Pero iba sila nanay eh. Hindi sila katulad namin na content creator na maiintindihan yung mga pumupuna sa amin. Pasalamat lang tayo na hindi nakakabasa si nanay sa comment section. Yung ang masakit lang nun, sila lang yung nakakatamasa ng masasarap. Silang dalawang ninita lang na sinusundan nyo. Stop bullying, stop bashing for Nanay Lorna. Stop bashing to Nanay Lorna, to ninita, para hihinto rin kami. Hindi napapalitan ng material na bagay yung kaligayahan nakasama mo ang iyong pamilya. Video masaya siya kasi nakakain siya ng mga masasarap, nakasakay na siya ng eroplano na once in a lifetime yun eh. Alam ko mayroon na namang mag-bash nito sa aking gagawin. Pero iba pa rin yung kasiyahan nakasama mo yung buong pamilya mo. Yung para bang wala silang tinataguan, yung para bang wala silang kung ano yung gagawin na, wala silang pag-aalinlangan ba. Isang mapagpalang araw na naman mga kabayan. No? Welcome nga pala sa aking YouTube channel. Welcome to Enzo. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell para maging update kayo sa mga bago ko pang mga video na gagawin. At syempre mga kabayan, thank you rin sa mga walang sawang sumusuporta kina Nanay Lorna, Ninita, Onyo TV, Onyo Team Vines, Ma'am Aya at syempre ang inyong lingkod si Enzo. Bago tayo mag-umpisa sa ating topic ngayong araw, magpapasalamat muna ako sa iyo Ma'am Tess. Ma'am Tess, thank you po talaga Ma'am sa walang sawang pagsuporta sa ni Nanay. Lalo na ngayon, yung pabahay na ginawa mo para kay Nanay. Mayroon ngang nag-bash noon. Mayroon ngang pumuna noon sa bahay na ginawa ni Onyot. Sabi ng iba, ang pangit daw. So, hindi naman kailangan vilya yung gagawin natin para lang sumaya si Nanay. Yung kumbaga, yung meron lang silang malipatan. Yun lang yung point ni Ma'am Tess eh. Si Onyot lang yung bridge kasi alalay lang kami. Si Onyot lang yung bridge. Siya yung tulay para makarating kay Nanay yung tulong mula kay Ma'am Tess. So, malaking pasalamat na po yun ni Nanay na ginawan siya ng hindi naman yung temporary shelter. Hindi lang yung panandalian kasi matibay yun. Pasensya na sa mga pumuna sa bahay na ginawa para kay Nanay pero alam nyo kung gaano kasaya si Nanay. So yan yung topic natin ngayong araw na mga kabayan. No? Mas masaya na si Nanay Lorna ngayon. Yan, alam mo ba? Mas masaya na si Nanay Lorna ngayon. Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba kung bakit? So, ganito. Mas masaya na si Nanay Lorna ngayon dahil kapiling na niya ang kanyang pamilya. Sabay sama-sama silang kumakain. Yung parang sama-sama silang nagtatawanan, nakakalaro ng nanay yung kanyang mga apo. Siyempre, kapiling niya na rin si tatay. Yung para bang wala silang tinataguan, yung para bang wala silang, kung ano yung gagawin na, wala silang pag-aalinlangan ba. Yan yung nakikita kong kung bakit masaya. Mas nakikita kong mas masaya si Nanay ngayon. Diba? Kuha nyo ba? No? Nakita natin sa kanyang mga mata kung gaano siya kasaya ngayon. Makompare natin yung comparison noon at saka ngayon, diba? Kasi maraming nagsasabi doon sa mga comment section is iba daw noon at saka ngayon. So, ganito na lang. Alam ko mayroon na namang mag-bash nito sa aking gagawin. Meron na namang mag-bash nito. Pero, ano ko na lang, yung comparison. Kasi noon yung parang si Nanay Lorna, masabi natin na meron siyang nakakain na masarap, meron siyang natutulugan na komportable.
komportable siya, silang dalawang Ninita. Diba? Pero, iba pa rin yung, alam ko yun kasi as a parent kasi ako, meron akong dalawang anak. Tatlo nga yung anak ko, kaso, feel ko yung sinanay yung malayo sa kanyang pamilya. Yung malayo sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang mga apo. Yun, feel ko yung kasi nawalan na rin ako ng anak. Yun, nawalan na rin ako ng anak, kaya feel ko yung nararamdaman ni nanay. Masaya siya. Makita natin sa video, masaya siya kasi nakakain siya ng mga masasarap, nakasakay na siya ng eroplano na once in a lifetime yun Pero iba pa rin yung kasiyahan na kasama mo yung buong pamilya mo. Diba? Iba pa rin yung kasiyahan na kasama mo yung mga apo mo. Yung nakakalaro mo yung mga apo mo na sa yakap nila. Yun. Yung yakap ng iyong mga anak. Iba pa rin yun. Hindi nabibili o hindi napapalitan ng material na bagay yung kaligayahan na kasama mo ang iyong pamilya. Yun yung point sa mga nag-bash naman kanalay, maawa naman kayo. Yan lang yung pakikiusap ko sa inyo. Kasi kami, damay na kami. Tumulong lang kami kay nanay, pero damay na kami pero okay lang, it's okay. Wala naman kami mapala sa mga basher. Pero thank you sa mga basher kasi siguro tinapos nila yung video na ginawa namin, kaya nag-bash sila. Pero thank you kasi bigyan nyo ng pansin yung aming video. Pero sana naman maawa naman kayo sa kalagayan nila Nanay Lorna at Ninita. Kung siguro alam nyo sa mga naging pumupuna sa mga pumupuna kay nanay at saka kay Ninita, siguro kung marunong lang bumasa sa comment section si Nanay Lorna, hindi ko mailarawan yung gagawin niya sa kanyang sarili. Kasi hindi mo mailarawan yung mga komento ba, yung masasakit na mga komento na para kay Nanay Lorna, para kay Ninita. Hindi ko maano sa isip ko na kung sila yung nakabasa nito, ano kaya ang kanilang gagawin? Tao lang din naman sila, nakakamali. Alam natin yan. Pero sana intindihin nyo rin naman ang kalagayan nila. Okay lang sa amin na kami yung i-bash ninyo. Yung okay lang sa amin. Kasi ito na yung social media Yung sabi nga naging kaibigan ko noon, isang content creator. Dito sa social media is gamitan lang. Gamitin mo ako. Gamitin rin kita. Yan yun. Alam na namin yun. As a content creator, gamitan lang talaga. Pero iba sila nanay Hindi sila katulad namin na content creator na maiintindihan yung mga pumupuna sa amin. Pasalamat lang tayo na hindi nakakabasa si nanay sa comment section. Yan yung pasalamat lang talaga kami. Dahil kung nakakabasa si nanay, hindi ko ma-explain, hindi ko mailarawan yung gagawin niya. Alam nyo ba, hindi nyo nakuha yung dati, ginawa niya lahat para sa kanyang pamilya. Diba? Kahit anong sabihin mo kananay, gagawin niya para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak. Pero ang masakit lang nun, sila lang yung nakakatamasa ng masasarap. Silang dalawang Ninita lang. Siguro sa mga irresponsible parent, masaya na sila sa ganoon na buhay. Pero ibahin nyo si nanay. Hindi naman irresponsible si nanay. Napaka-responsible niya na nanay. Napaka-responsable niyang ina. Napaka-responsable niyang lola. Napaka-responsable niyang asawa. Yan yun. Sana makuha niyo yung point. Sana maintindihan niyo si nanay. Ginawa niya na lahat para sa kanyang pamilya. Pero alam niyo ba ang mas masakit? Yung alam niyang
walang makain ang kanyang pamilya at sila ay nakakain ng masasarap, nakakatulog ng mahimbing sa aircon. O, di ba? Yung ganun eh. Mas masakit yun. Kasi alam ni Nanay Lorna na yung pamilyang naiwan niya ay walang nakain o may nakain na pero hindi gaanong kasarap tulad ng kanilang mga kinakain. Di ba? Napakasakit ng mga kabayan, no? Para sa akin lang, ako as a father, no? As a father, hindi ko kayang kumain na alam kong, kasi iba, naranasan ko yan eh. Naranasan ko yan. Masakit talaga. Promise, masakit talaga. Yung kumakain ka ng masarap, tapos alam mo yung anak mo, hindi ako tumitingin sa asawa kasi yung asawa ko matanda na eh. Pero doon ako sa mga anak ko, kumakain sa ako ng masarap, tapos yung anak ko, alam kong hindi pa nila nakain yung kinakain ko. So mas pinili kong dinadala ko sa bahay. Kumbaga, kung may matikman ako masarap na pagkain, mas binibring house ko eh. Dinadala ko sa bahay para matikman ng mga anak ko. Yan yun. Kaya nakita ko sa kay nanay na masakit sa kanyang side. Masakit sa kanyang side na ganun. Ganun yung nangyayari. Na sila kumakain ng masasarap, mga tulog ng mahimbing, tapos nasa isip niya yung kanyang mga anak, mga apo, kanyang asawa na nasa bahay nila naiwan. Ang sakit nun, promise. Lalo na yung sinabi na Nanay Lorna, yung sa last, I think, second to the last video na in-upload ko, yung sinabi niya yung eldest na, yung panganay na anak niya is namatay, yung nawala. Sabi niya sa akin, nung time na yun, na-stress daw yung anak niya dahil nasa Manila si nanay noon eh. Nasa Manila na siya time na yun. Na-stress daw yung anak niya sa yung pagpanganak na. Na-stress na yung anak niya dahil akala ng kanyang anak, yung panganay niya na anak, na hindi na babalik si nanay dito sa Davao. Kaya yun, sobra siguro depressed o sobrang pag-aalala niya na ganun nangyari. Yun yung dahilan na kinamatay niya. Sabi ni nanay kasi tinanong ko siya kung anong nangyari sa ina ng bata na kanyang pinapainom ng kape. Yan yung sinabi niya, depression daw. So yan yung hindi matanggap ni Nanay Lorna, mga kabayan. As a parent, alam ko marami mga kababayan natin na ina, ama, at alam kong responsible parent din sila. So sa lahat ng mga responsible parent, alam nila yan kung gaano kasakit mawalan ng anak, kung gaano kasakit na alam mo na wala silang makain, yung alam mo wala silang anong tawag doon, yung matutulugan na yung katulad ng naranasan na mas masakit yun, diba? Kaya yun, sa mga pumupuna sa pagkakamali ni Nanay Lorna at Nita, hingi kami ng sa inyo, pabor sa inyo. Huwag naman masyado na masasakit na mga salita. Huwag naman, kumbaga, magtitimpi naman kayo sa inyong mga komento. Dahil masakit na yun. Hindi na dapat. Ganun ba ang tinuturo sa inyo? Sa inyong idolo? Kasi ako, alam ko, yung idolo nyo, idolo ko rin yan eh. Hindi naman siya ganyan. Huwag niyong sirain ang imahe. Huwag niyong sirain ang image ng inyong idolo dahil sa inyo. Alam niyo ba, hindi ang
alam nyo ba yung backing ng inyong mga ginawa, yung feedback na inyong ginawa ay magre-reflect yon sa iniidolo ninyo. Huwag niyong sirain kasi maganda yung ginawa ng idolo nyo eh. Idol ko yan eh. Maganda ang kanyang ginawa. Kaya huwag niyong sirain. Sayang. Huwag niyong sirain mga kabayan. Hingi kami. Ang dami-dami kong talaga nababasa, lalong-lalo na yun sa yung membro rin sa team. Bago lang yung last upload niya, maraming nag-bash kay Ninita doon. So masasakit. So sana naman magtimpi-timpi muna kayo. Hindi, wag naman masyadong ano ba ang ginawa sa inyo ni Nanay Lorna at Ninita? Ano ba ang ginawa sa inyo? Bakit ganyan kayo umasta sa kanila? Ganyan kayo pumuna sa kanila? Sinaktan ba kayo? Pinatawan na kayo eh. Ilang taon kayong pinatawan nila eh. Ilang taon kayong tumingin sa mga video nila. Di ba? Kahit noon lang napatawa kayo, napasaya kayo, yun lang yung iisipin nyo na sana magtimpi-timpi mo na naman kayo sa inyong mga komento, yung mga masasakit na komento nyo. Isipin nyo naman, ano ba, yung parang bigyan naman natin ng konting respeto yung side ni nanay. Bigyan naman natin ng konting respeto yung side ni Ninita. Dahil alam naman natin na minor pa yun eh. Minor de edad pa yun eh. Kailangan ng attention talaga si Ninita. Yun. Sana timpihan nyo naman. Alam nyo ba, compare ko na lang ha. Ganito. Meron ako sa inyo. Ano ang kaibahan ng taong ano ba tawag nun? Nagbuhi. Yung parang nag-alaga ng isang ibon o sa isang taong nag-alaga ng mga native na manok. Nagpapakain ng native na manok at nagpapakain ng ibon. Yan yun. Para mas maintindihan nyo. Kahit ako nawala eh. Yun, ito na lang. Meron ako, kunwari ako, kumuha ako ng isang ibon sa gubat. Nakita ko yung ibon na need niya ng atensyon, need niya ng pag-aaruga. So, dinala ko yung ibon sa bahay. Dahil alam ko, kapag nasa bahay siya, makakain siya ng masarap. Kahit umaraw man o bumagyo o umulan, makakain pa rin siya ng masasarap. Ano, di ba? Pero, yung ibon, dinala ko sa aking bahay, pero nilayo ko sa kanyang natural habitat. Nilayo ko sa kanyang pamilya dahil hindi man masama yung intention ko. Mabuti yung intention ko na tulungan yung ibon. Para tulungan yung ibon. Mabuti yung intention ko, pero mali ang result. Mas mabuti yung intention mo dahil pinakain mo yung ibon na wala na siyang aalahanin, pero mali ang epekto kasi nilayo mo sa kanyang natural habitat, nilayo mo sa kanyang pamilya, nilayo mo sa kanyang mga mahal sa buhay. Compare doon sa taong nagpapakain ng mga native na manok. Alam nyo ba?
yung taong nagpapakain ng manok, nagpapakain ng native na manok, pinapakain niya lahat. Pinapakain niya lahat. Yung binibigyan niya lahat. Inahin man, o yung tandang manok, yung sunoy ba tawag sa amin yun? Yung lalaking manok, yung mga maliliit na manok, pinapakain niya lahat. Yan yung kaibahan. Yung ibon kasi, alam ko, makukumpare ko yun kay Nanay Lorna at saka kay Ninita eh. Hindi ko masabi na feel ni Ninita yun kasi si Ninita is wala pa sa kanya yung alalahanin. Ang nakakaramdam nun, si Nanay Lorna. Yung para siyang ibon. Parang ibon si Nanay Lorna na kinuha sa gubat, tinala sa isang bahay at pinapakain, pinapatulog ng masasarap. Yung ganun ba? Pero nilayo sa kanyang pamilya. Yun. At alam nyo ba kung ano ang kulungan sa ibon na yun? Kung ano ang kulungan ni Nanay Lorna? Yun, para sa akin, ang kulungan ni Nanay Lorna is yung rules sa bahay ni Kuya. Yan yung rules and regulation na dapat sundin. Yan yung kulungan. Dahil nakalagay siguro sa rules na bawal bigyan ang kanyang pamilya. Yung pagkain mo is pagkain mo lang. O tulad rin siya ng isang ibon. Hindi siya katulad nun sa native na manok na sabay silang kumakain. Diba? Nakuha niyo ba ang point ko? Nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? Yan yung mahirap, mga kabayan. Yan yung mahirap. Yung tinitignan lang natin na yung idolo natin is na argabyado, yung idolo natin yung baga nalulugi. Pero hindi natin tinitignan yung totoo ba? Dapat be responsible sa ating mga komento, mga kabayan. Dahil hindi lahat ng tao nakakaintindi, hindi lahat ng tao nakakasabay. Kaya huwag niyong bigyan dahilan ng tao na magalit sa iniidolo nyo dahil sa inyo. Dahil salamin kayo ng iniidolo nyo. Anak kayo eh. Supporters kayo eh. Kung ano yung attitude mo, magsasalamin yan, mag-feedback yan doon sa taong iniidolo nyo. Hindi naman lahat, pero sana naman magtimpi naman kayo para lang sa inidolo nyo. Hindi sila madamay ba? Kasi mabuti yung intention nila na makatulong. Mabuti yung intention nila na makapagbigay saya ng mga tao na alam natin na malayo sa kabihasnan. Tinutulungan nila, pinapaaral nila. Huwag nyo namang sirain yung imahe nila. Tao lang naman tayo, nagkakamali. Tanungin ko kayo, hindi ba kayo nagkamali? Kahit isa lang. Bakit si Nanay Lorna o si Ninita hindi nyo pagbigyan, hindi nyo bigyan ng konsiderasyon? No? Marami nagkomento sa akin, marami nag-comment sa akin na hambog daw ako. May nag-comment doon, hambog daw ako. Ano daw ako, yung wala daw akong alam. Alam mo, alam kong wala akong alam sa iba pang mga nangyari doon sa loob. Hindi naman ako taga doon. Pero as a parent, isip isang tao, nasasaktan din ako kahit hindi ako yung point, kahit hindi ako yung pinag-uusapan, hindi ako yung pinariringgan,
Pero nasasaktan ako kasi marunong akong bumasa. Paano kung marunong bumasa si Nanay Lorna? Paano kung si Ninita is nagbabasa rin? Ano kaya ang gagawin? Alam niyo ba ang epekto ng depresyon? Marami nang nangyari ngayon. Yan, pasalamat lang kaya, nagpapasalamat na lang kami dahil hindi sila nakakabasa o nakakaintindi ng Tagalog. Yan lang yun. Nagpapasalamat talaga kami. Yung nasa amin na side is masasakit na ng mga komento yung naririnig na nababasa namin. Pero mas masakit yung nababasa namin para kay Nanay Lorna at kay Ninita. So mga kabayan, no? Pero sa mga lahat na naniniwala at sumusuporta kay Nanay Lorna, yung kung para andyan kayo na lumalaban para sa kanya. So hindi kami nag-iisa. So marami tayo na naniniwala at handang sumuporta kay Nanay Lorna, kay Ninita. Maraming salamat sa inyo. And para sa lahat ng mga pumupuna, uulitin ko, hingi kami ng pabor sa inyo. Kung gusto nyong manahimik kami, manahimik ako. Kasi sabi nyo, ako lang yung nagsasalita. Si Onyot walang kibo. Oh, alam ko yun. Dahil may iniiwasan si Onyot. Pero hindi naman kami nangangaway. Hindi kami naghahanap ng away. Hindi rin ako naninira. Humihingi lang ako ng pabor sa inyo. Na kung gusto nyo hindi madama yung iniidolo ninyo, hindi madama yung team na sinusundan nyo, stop bullying, stop bashing for Nanay Lorna. Stop bashing to Nanay Lorna, to Ninita, para hinto rin kami. Hinto rin, kasi walang boses si Nanay. Kami lang yung boses niya. Si Onyot, si Pare Onyot, si Ma'am Aya, kami lang yung tatlo yung boses niya. Yung kumbaga, kami lang yung tatlo yung didipinsa sa kanya, gagawa ng video para sa kanya, gagawa ng video para dumipinsa sa side niya. Kami lang yung tatlo. Tapos si Ma'am Aya at si Paring Onyot, inandun. Katabi sila ng isang membro ng team. Ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng ano ba. Kaya, ako na lang yung nagsasalita. Kasi nasa malayo naman ako. Tapos hindi naman ako na gumagawa ng video para manira. Hindi naman ako gumagawa ng video para siraan sila. My point is into the bashing ba. Yung sa mga pumupuna lang, sa mga naging basher lang ni Nanay, doon lang naman ako. Kasi yung idolo nyo, uulitin ko, yung idolo nyo is idolo ko rin. Idol ko rin yan. Ha? Kaya, kung gusto nyo na hindi madamay yung idol nyo, hindi madamay sila sa mga ginagawa nyong komento, sa mga masasakit nyong komento, sana i-stop nyo rin. Kung gusto nyo manahimik ako, manahimik kami, o hindi na ako gagawa ng mga video reaction para sa ganito, katulad nito, stop bullying. Sana mahinto na yung bullying kay Nanay Lorna at saka lalong-lalo na kay Ninita, kasi minors pa yun eh. Bata pa yun. Yun lang mga kabayan. Yan lang yung hihingi kong pabor sa inyo. Sana maintindihan nyo rin yung kalagayan nila. Itong ginagawa ko, hindi ito para sa akin. Para to kay Nanay Lorna. Ako yung magsasalita sa side niya. Para i-explain sa inyo yung mga nangyayari sa kanya. No hates lang.
Peace lang. Peace lang tayo. So mga kabayan, no? Ngayon nakikita ko na si nanay na masaya na siya. Masaya na siya. Kasi si tatay sumasabay na sa amin. Yung kapag ako kanina, pumunta ko doon sa Malambuon, yun, kina Nanay Lorna, yung sa bahay niya. Pero hindi ako kumuha ng video, hindi ako nagpicture. Sabi nga ni Unyot na kumuha ka ng video pre, pero sabi ko sa kanya, wag na pre. Tama na yung na video ko nung dati. Okay na sa akin yun. Then si Nanay Lorna pumunta sa akin kasi pag pumunta ko doon, talagang lumalapit si Nanay Lorna. Sabi niya, sir, good morning. Yung parang ganun lang ba? Ang treatment kasi namin sa bawat isa is barkada lang. Kahit si Nanay Lorna, tinatrato namin siyang, kahit mas matanda siya, alam naman mas matanda si Nanay Lorna sa amin, pero tinatrato namin siyang kaibigan. Nanay, kaibigan, yun. Yan yung treatment namin sa bawat isa. Kapag nag-joke kami, nagtatawanan, yung sumasabay na lang kami. Yung sabi ko nga kay nanay nga, Nay, si Ninita, isabay natin always, Nay. Kasi para masanay siya sa maraming tao. Masanay si Ninita sa maraming tao. At kumbaga, yung environment niya is maiba ba. I-treat natin si Ninita na malaki. Yung hindi natin siya i-treat na bata pa para mas maging mature yung kanyang pag-iisip. Dahil kung i-treat natin siya ng bata, matagal mag-mature yung isip niya. So, i-treat natin si Ninita ng matanda. Yung sasabay siya sa atin, yung tumatawa, kumakanta, yung mga ganun lang. Sabi ni nanay, sige sir, yun lang yung ating gagawin na para kumbaga maiba natin yung environment ni Nita. Makakasabay na siya sa atin. Yun lang yun. So, hindi ako kumuha ng video kanina. Pumunta ako doon kasi mayroon akong sadya kay Unyot. Meron kami importante na pinag-usapan. Mga kabayan, no, mayroon kaming gagawin na one-time, big-time charity vlog. Noong yung video ko kanina, yung in-upload ko kanina is 2024. Pero mali pala yun. 2023 kami nagbigay ng one-time, big-time charity vlog doon sa may sitio Damilags, yung sa baba, ang side sa may gym. Nakapagbigay kami noon ng 28 sacks na mga usable clothes, mga second-hand clothes. Pero mga donation yun lahat, mga kabayan. Pinadala yun sa amin para ibigay doon. Pero nung libre kami ng gupit doon, nung nag-charity vlog kami, hindi ako nakakuha ng video. Yung isa lang namin kasama. Kasi, yung sa amin kasi, no need kasi ng dokumentary. Kapag magbigay ka, yung para sa amin lang doon nagbigay kami pero wala sa amin yung dokumentary. Vlogger na ako noon pero hindi ako kumuha ng video. Kasi yan yung kasi ako, hindi ako kumukuha ng video. Nakabigay lang kami. Yung nga sa mga school na pinuntahan namin noon, hindi nga ako kumuha ng mga video. Nung nakabigbigay kami ng libreng gupit. Marami na yun siguro. Mabuhay, Paradise, Tibungol ba yun? Tibungol, Panyalong, Mapula, Salapawan, sa Tapak Tulukas School. So, siyam, 9 school. 9 school na yung 9 na pala yung school na nabigyan na namin ng libreng gupit dito sa Pakibato. So, pero after, bago pa kami nalibot yung mga school, nagbigay na kami ng one-time, big-time charity vlog doon sa may sitio Damilag. So,
2 years na, kasi 2023 pa yun. Gusto namin na ibalik yun ngayong taon, pero sabi ni paring Onyot is may nagbigay sa kanya si Ma'am Ani man ata yun. Ma'am Ani, thank you po ma'am sa ipapadala mo na baggage ma'am. Isa rin yun sa gagamitin namin sa pagbigay ng one time big time charity vlog. Isasabay namin sa aming libreng gupit, pero hanap kami ng beneficiary. Nagsabi si Nanay Lorna sa amin na doon daw sa mga yung lugar ng kanyang mga anak, doon sa Kapatagan ba yun? Malayo daw yun sa highway. Lalakad daw siguro mga 4 na oras daw papuntang Kapatagan. So pupuntahan namin yun at titingnan namin yung lugar, kung marami ba siyang tao, marami yung tao. Kasi yung target namin is yung school. Kasi may daycare center daw doon. So titingnan namin kung meron ba kaming maitulong doon. Pupuntahan namin, maglilibreng gupit kami doon. Siguro pag matapos na yung bahay ni Nanay Lorna, pupuntahan namin yung nila paring Onyot, Nanay Lorna at siya, Ma'am Aya at saka si Ma'am Sheila. So try namin puntahan doon at i-check namin yung lugar kung maraming tao at saka yung school, bago kami kung magkakapasa sila as a beneficiary sa aming one time big time charity vlog. Doon namin ilagay yung aming charity vlog na gagawin this coming January. So mga kabayan, na hingi kami ng pabor sa inyo. Kung sino man yung may mga second hand clothes dyan na hindi na ginagamit, na pwede pang gamitin dito sa bukid, tatanggapin po namin yan kung idodonate nyo, tatanggapin po namin yan ng buong puso mga kabayan, no? At isasabay namin yan sa aming charity vlog this coming January. At sana mga kabayan, no, kung gano'n nyo man kasuportado si Nanay Lorna, sana din po suportahan nyo kami sa aming adikain ng kapagbigay saya, lalong-lalo na sa mga kabataan dito sa bukid, sa ating mga kapatid na katutubo. Kasi yan yung adikain namin sa aming team Biglang Gwapo, makapagbigay ng saya. Kasi para sa amin yung buhok is center of attraction yan eh. Kahit yun lang yung kahit yun lang yung matulong namin as a barber sa binigay ng Panginoon sa amin na talento, yun lang yung balik namin sa mga tao. Yan yung balik namin kay God, na binigyan niya kami ng ganoong talento. So sa ganong kunting paraan, sa ganong na makapagbigay kami ng kasiyahan sa mga tao. O sana yung mga kabayan, suportahan niyo po yung aming adikain, at nagpapasalamat kami na nadagdagan yung aming team. Hindi lang siya team Biglang Gwapo. Meron ng Onyot team, meron ng Nanay Lorna, at meron ng Ma'am Aya. So padami na kami ng padami. So mga kabayan, no, thank you po sa inyong lahat. Hanggang dito lang yung ating topic. And magandang gabi. Always kong sinasabi mga kabayan, sa aking ending sa aking video is spread the love and happiness. Much love mga kabayan. Thank you Ma'am Tess. Thank you Ma'am Ani, sa lahat ng sponsor, sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng naniniwala, at sa lahat ng mga basta, thank you sa inyo lahat. God bless at good night. Much love. Bye-bye.